Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtas ay dulot sa sanlibutan. Ang Diyos, salitang naging tao. Sa lubungin ang buong pagmamahal, Panginoon, may likha sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Umawit ang langit, magalak ang lupa. Darating ang Panginoon, may habag sa aba. Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtas ay dulot sa sanlibutan. Ang Diyos, salitang naging tao. Sa lubungin ang buong pagmamahal, Panginoon, may likha sa ating buhay. Sa ating puso tanggapin manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Inang linis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Kayang binubuhay, ipinagdarasan, at kapayapaan ningong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit taasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kabutihan, Panginoon, Panginoong Diyos, Hari ng langit, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang, ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya ay parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa buong Diyos na lulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa buong Diyos na lulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa buong Diyos na lulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa buong Diyos na lulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi. Maging masaya, matiyagat sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayo ng pabanali ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina o karunungan, tagapagayos ng tanan, sa landas ng katimpian, kami turo at gabayan, magdiwang na Emmanuel ay darating o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at nanalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang ipatanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon?
Tanong uli nila, sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwinin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Para kay Juan, sa ating ebanghelyo, malinaw sa kanya kung ano ang kanyang misyon. Hindi siya ang ilaw, hindi siya ang star, hindi siya ang bida. Malinaw sa kanya, umpisa pa lamang, ano ang kanyang misyon. Nung siya ay tinanong ng mga sinugo ng mga Pariseo, kung sino ba siya, siguro, kung oportunista ka, sasabihin mo, ay ako yung inihintay nyo. Pero kay Juan, hindi eh. Malinaw sa kanya ano ang kanyang gampanin, malinaw sa kanya kung ano ang kanyang misyon. Kaya nung tinanong siya, sino ka talaga? Hindi naman ikaw yung Mesiyas. Hindi ka si Elias o isang propeta. Malinaw sa kanya na siya ang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Malinaw. Nauunawaan. Alam niyang sa tabi lamang siya. Maganda rin po sa atin pamumuhay at bilang pagdinilay sa ating mga simbang gabing ito. Sino ba ang sentro? Sino ang sentro ng pagdiriwang natin? Kay Juan, malinaw sa kanya, sino ang sentro? Ikaw bilang isang Kristiyano, sino ang sentro ng paghahanda mong ito? Nagpupunta ka ba rito at gumigising ng madaling araw, tinitiis ang puyat para sa outfit check? Teka, check mo muna ha. Titiisin mo ba ang pagpupuyat para pumorma lamang? Para sa litrato lamang? Check muna natin, sino ba talaga ang sentro? Kay Juan, malinaw na si Jesus ang sentro. Kaya niyang isantabi ang kanyang sarili. At sabi niya, merong darating sa akin, na higit pa kaysa sa akin. Kahit ako, hindi karapat-dapat magkalag ng kanyang mga panyapak. The mission is clear for John. Ngayon, sa ating paghahanda bilang mga Kristiyano, pag naghahanda ka, malinaw sa iyo ang dahilan kung bakit ka naghahanda. No, mahirap naman naghahanda ka, pero hindi mo naman alam anong pinaghahandaan mo. Shoot everywhere yon. Para sa isang tao naghahanda, alam niya bakit siya naghahanda. Ano ang pinaghahandaan niya? At tayo mga Kristiyano, sa pagpasok ng mga simbang gabing ito, malinaw sa atin na naghahanda tayo. At ang pinaghahandaan natin, hindi ang pamasko, hindi ang regalo, hindi ang bagong damit,
kundi ang pinaghahandaan natin ang sentro ng mga pagdiriwang na ito. Si Jesus ang sentro. Si Jesus ang bida. Si Jesus ang mangingibabaw. Kaya maganda ring itanong, sa buhay ko ba, si Jesus yung mangingibabaw? Si Jesus ba yung gusto kong mangibabaw? O mas gusto ko yung regalo ang mangibabaw? Regalong bigay ni Ninong, ni Ninang, yung pamasko na inaabangan mo, o yung talagang totoong regalong galing sa Diyos? Anong gusto mong regalo? Anong pinaghahandaan mong regalo? Yung material? O si Jesus? Aminin natin, di ba? Ngayon, itong panahon ng Pasko, ang nilulook forward karamihan ay magpapasko, bagong damit. Magpapasko. Tiba-tiba na naman ako kay Ninong. Kung hindi ka tataguan. Pero sana hindi yun yung maging center. Hindi yun yung sentro at ang dahilan ng paghahanda natin. Hindi yung tipong hindi mo bubuuin yung siyam na umaga ng pagsasakripisyo para ipagdasal, Lord, sana wag magtago ang ninong ko ngayon. Lord, sana hindi 20 ang iabot sa akin. Hindi po yun yung dahilan. That is not our mission. That is not the why to why we are doing things. Hindi po yun yung why kung bakit tayo yumayakap ng mga sakripisyong ito. Si Jesus ang dahilan. Si Jesus ang pinaghahandaan. Kaya tumingin tayo sa misyon ni Juan. Sa kanyang pagsasabuhay, malinaw sa kanya ang dahilan. At para sa atin bilang Kristiyano, maging malinaw sa atin ang dahilan kung bakit natin niyayakap ang pagsasakripisyo na gumising ng maaga, mag-effort na magsimba kahit madaling araw, na mahirap, hindi naman madaling gumising ng maaga eh. Pero nagsasakripisyo tayo. Niyayakap natin ang pagsasakripisyo na ito dahil malinaw sa atin na si Jesus ang dahilan. Si Jesus ang pinaghahandaan. Siguro ito yung hilingin natin sa mga siyam na umagang ito. Na si Jesus ay maging sentro talaga ng aking buhay. Maging si Jesus ang maging bida. Hindi ako, hindi ang matatanggap ko, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno ang dahilan. Para sa ganon, at kung ito ang gagawin natin, ang ating paghahanda ay may kabuluhan. Malinaw sa atin kung bakit. Bakit natin ginagawa ito? Bakit tayo nagtsatsaga? Bakit tayo nagtitiis? Si Jesus ang dahilan. Si Jesus ang sentro ng lahat. Si Jesus ang why sa mga ginagawa natin ngayon. Kaya magandang at mainam sa pagsisimula at pagpapatuloy natin ng paglalakbay sa mga simbang gabing ito. Talagang paghandaan na tanggapin si Jesus. At naiisin natin at idasal natin, Panginoong Jesus, mahal kita, ikaw ang sentro ng buhay ko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, buong pagtitiwala na nating idalangin sa dakilang Ama, na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng mga karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan, at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ng pinapayatan, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inanda ang aming puso, upang dito'y manangka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain, malaon na
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahiyain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilalahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masanin niyo't kamangha
Magsisilang na supling na tatawaging Emmanuel. Ang kordero ay darating sa tanangang amuan, sa sala at saya hanguin ang kanyang bayan. Masanin niyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Puso natin inisit, gawin nawa rin saksaban, nang dito siya makatagpo ng kaniyang kapahingahan. Masanin niyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Ang Birhen ay kagampanat, nananabik sa paghihintay, kaya't samahan natin siyang may pag-asang tanga-taglay. Masanin niyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Ang kordero ay darating, siya ay sakdal kaamuan, sa sala at saya hanguin ang kanyang bayan. Masanin niyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Puso natin inisit, gawin nawa rin saksaban, nang dito siya makatagpo ng kaniyang kapahingahan. Masanin niyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipangtutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino
Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo para sa taong 2024. Maaari po kayong magtungo sa ating Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag naman po Biyernes at Linggo, mula 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Maraming salamat po. Pinaalalahanan din po ang lahat ng nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapaging dapat nawa naming kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ho ang pagbabasbas, kanina po ay narinig natin yung Seminarian Sunday at yung second collection po na ginawa natin ay para sa paghuhubog ng mga seminarista na nag-aaral sa pagpapari. Sakto ho, nakabakasyon sila ngayon, kasama ko ho sa altar ngayon si Romeo, siya po ay nasa third year po ng pag-aaral niya ng filosofiya. May isa pa ho tayo, si Roy Vic, nasa second year naman po. Baka meron din ho sa inyo dyan, nananawagan ho ako. Baka may lalaki dyan na nagsisimba na, o nakikinig online, na nag-iisip kahit kaunti lang, na medyo interesado, ano ba ang ginagawa ng isang pari? Ano bang buhay ng isang pari? Wag ho kayo mahiya. Kausapin niyo po kami. Hayaan ninyo na samahan namin kayo sa paglalakbay na matuklasan ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka mahiyang magpari. Masayang magpari. Kaya kung ito din ang tawag ng Diyos sa iyo, siya na iyang sentro ng buhay mo. Huwag kang mahiya na tumugon sa tawag ng Diyos ngayon. Magpari ka. Masaya at makabuluhan ang buhay pagdilingkod ng isang pari. Huwag po kayo mahiya. Kausapin ninyo po kami. Kung nag-iisip kayo, ano pong buhay sa seminaryo? Kausapin ninyo po kami. Kasamahan ko kayo. Punta tayo sa seminaryo. Tignan natin ano bang ginagawa nila. Hindi lang ho sila kain, tulog, dasal doon. Marami ho silang ginagawa roon. And if you're curious, kahit curious lang ho, let's start with that curiosity and then explore and discover where is God leading you. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ay lamig na lang simoy ng hangin, tayo na at magsimdang gabi. Siyam na araw na ating tutup din, gigising at mananalangin. Tuwing
Sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakain, mainit na kape at kakanin, masarap na pagpagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Sapagkat